umaga ang maging malamig, wag lang po ang Kristiyano. Amen po ba? Pag ang Kristiyano lumamig, delikado na ho yan. Wala nang sasamba. No ho. But anyway, sabi ng iba, ang Kristiyano daw ay asin. Kaya hindi pwedeng mabasa, baka matunaw. Nabasa po ba kayo? Yan nyo lang. Anyway, para sa Panginoon. Ano po? So, June na po tayo. Kalahati na po ang taon. Kaya malapit na po. Mauna na akong babati sa inyo. Merry Christmas. Kalahati na yung taon. Ano? Bilis ng panahon. Tatanda na naman po tayo. And yet, alam niyo po, sa kabila ng lahat, nandyan pa rin ang Panginoon na nagsabing hindi niya tayo pababayaan. In all of our ways, in all of our circumstances, God is still with us, and that is His promise. Kaya po, sa kabila ng lahat, ay patuloy po tayo no, na maglingkod sa Diyos. Marami pong bagay na nararanasan ng mga Kristiyano. Gaya nga ng sabi ko sa inyo noong nakaraan, but last Sunday ay hindi po namin kayo nakasama. Malalayo po kasi yung mga lugar na aming napuntahan sa Tugigaraw. Ano po? So, salamat din sa Diyos. Nakamit namin mga kapatiran natin doon during their anniversary. So, ngayon po ay isi-series ko po itong lesson natin for how many Sundays. Kasi maybe by first Tuesday of July, ay sisimulan na po natin yung ating discipleship class. So, yung isang serye ng ating Bible study online ay magiging isang, ano na ho yun, ano? Hindi na siya Bible study online, kundi pag-aaral. And we are inviting and encouraging all of us, church members, na maging kabahagi dito. Siguro mga 2 oras lang naman po yan every Tuesday. So once a week lamang po ito. Bilang pagbibigay diin at pansin doon sa lesson po natin. Ano? It is a series study. Mga 12 chapter po ito. So kumbaga isang kurso na po ito ng tinatawag nating discipleship. Ano po? So sabi ng Panginoon, gusto niya na maging mga disciple po tayo. Kaya ito po yung aking tatalakayin, 3 linggo po ito, no? Yung tinatawag nating spiritual reproduction. Naalala ko yung isang kwento, no? A few minutes before the church service started, bago nag-start yung service, the members were sitting in their pews and talking. Iniintay nila na mag-start yung kanilang worship service. But suddenly, no, biglang lumabas si Satanas at the front of the church. Lumitaw si Satanas doon sa harapan. Then everyone started screaming, nagsisigawan na sila, they are running for the front entrance. So tramping each other kumbaga para makalabas sila kaagad because the devil is in front. So soon everyone had exited the church. Nakalabas na sila lahat except for one elderly gentleman. So nakaupo siya sa harap, hindi siya kumilos, calmly, talagang hindi siya nakipagtakbuhan. Seeming na itong taong ito ay, alam niya, the fact that he knew God's ultimate enemy was in his presence. Nando sa harapan niya itong si Satanas. So, Satan walked up to the old man. Pinuntahan niya yung matanda. At kinausap ni Satanas yung matanda. Ang sabi daw ni Satanas doon sa matanda, "Don't you know who I am? Hindi mo ba kilala kung sino ako?" The man replied, "Sure, yes," sabi niya, "sure do. Kilala kita." "Hindi ka ba natatakot sa akin?" Sabi ni Satanas, ano? "Are you not afraid of me?" Sabi nung matanda, "No. And I'm sure hindi ako takot sa iyo." Very calm. "Don't you realize," sabi ni Satanas, "I can kill you with a sword?" Sabi nung mama, nung matandang miyembro, "Don't doubt it for a minute."
Oh, huwag kang magalinlangan gawin mo yan for a minute. Sabi ni Satanas, did you know that I could cause you horrifying physical agony for all eternity? Hindi mo ba alam, pwede kitang pahirapan ng eternity? Yes, sabi niya. Alam ko. Then, you are still not afraid. Bakit hindi ka pa rin natatakot? Hindi ka ba takot sa akin? No, sabi niya. Maraming sinabi si Satanas, pero hindi siya natatakot. Well, sabi niya, bakit hindi ka takot sa akin? The man calmly replied, sabi niya, because I've been married to your sister for over 48 years. Ha? Bakit ako matatakot sa iyo? Napangasawa ko nga yung kapatid mo 48 years na nga That is why we need to disciple our family. Kailangan. Mahal natin yan sa buhay. Sa kahit ano pa ang gagawin ng kaaway. Minsan sa ating buhay, sa pamilya natin, no? Lalo na yung Kristiyanong hindi nakapag-asawa ng Kristiyano. Yan, no? Kapatid nga naman ni Satanas, ano? Or maaring anak ni Satanas. And yet, gusto pa rin ng Panginoon maranasan natin. So the purpose of studying discipleship, spiritual reproduction, ay kailangan natin because the need is to multiply ourselves, to reproduce ourselves. Dahil kung hindi tayo magre-reproduce ng sarili natin, wala na ho. Sino ang susunod sa atin? Especially, maraming mga kabataan. Kayong mga kabataan, tatanda kayo. Sino kaya ang susunod sa inyo? At kung wala nang magiging mga kabataan, darating ang panahon, matanda na lahat, at pag lahat matanda na, mamamatay, wala na hong magiging miyembro. Di ba? Unti-unti, mamamatay na lahat yan. Meron akong kilalang church natin na naging isang mission ko rin before. Maraming matatanda talaga, halos matatanda ang mga miyembro. Supposed to be, doon ako magpapastor. Kaya lang, dahil matatanda yung mga miyembro, bata pa lang ako that time, sabi nila, mas gusto nila ang pastor, matanda din. Kaya yung kasama ko matanda, siya ang nagpastor. Nataengan kanila, di siyang nagpastor. Yung pala, dito ako mapupunta, ng 1997. Pero yun ang aking unang misyon. Kaya lang nalulungkot kami dahil maraming matatanda halos namatay na. Merong pumalit na mga kabataan at yung mga kabataan nag-asawa na. At nung sila mag-asawa, unti-unti nawala. O ngayon, wala nang young people. Dahil yung mga anak nila hindi na lumaki sa church. Dahil yung mga anak nitong mga young people na nag-asawa, umalis. Yung iba nagtrabaho sa ibang lugar, yung iba nandoon pero hindi na nila dinadala ang kanilang mga anak. At ang mga iba hindi na nagpatuloy, ngayon wala silang young people. Kung lahat matatanda, namatay lahat, di wala ng miyembro. You see, the importance na mai-reproduce natin ang ating mga sarili. Now, balikan natin ang John 15. Sabi ng John 15 in verse 8, herein is my Father glorified. Ito, sabi niya, dito naluluwalhati ang Ama. That ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Kayo nga'y magiging mga alagad ko, sabi ng Panginoon, kung kayo ay magbubunga ng marami. So, kailangan nating i-reproduce ang ating mga sarili. Dahil kung hindi, time will come. Kung hindi pa darating ang Panginoon, wala nang magpapatuloy na sasamba sa ating Panginoon. Yung nga lang iba, bata pa hindi na nga sumasamba nakakalimot na nga sa Panginoon, di po ba? May mga young people nga, pagka walang trabaho, sumasamba. Pag nagkatrabaho, ala na. Ilan sa atin ang maraming ganyan? Di ba ba?
Pagka wala, hihingi siya, panalangin ninyo. Pag ipinanalangin at sinagot ng Diyos ang panalangin, nawawala sa Panginoon. Kaya minsan, huwag na nating ipanalangin. Kaya dapat, kung kailan sinasagot ng Diyos ang mga panalangin natin, mas lalo dapat tayo nagiging matapat na naglilingkod sa Diyos. Amen? O, hindi lang yon. Dapat tayo rin ay gumagawa para sa atin pong Panginoon. So you see, the sole purpose of the church, it is not just to win souls, but also to make disciples, to reproduce themselves. So we are not told to go make church members or purely invite people to church with us. But we are commanded by God to make disciples. Tama po ba? So hindi lang para mag-witness, kundi sila ay dadalhin natin sa ating Panginoon, sila ay tuturuan natin. So it goes far beyond that. It means that we will need to invest ourselves in the lives of those we witness for the Lord Jesus Christ, and to bring these people to the altar of the Lord. To bring these people to the church of the Lord, para nang sa gayon, sila rin ay makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Therefore, we will need to multiply ourselves. We will need to make disciples who will make other disciples. And we need to multiply our efforts so that the Lord's churches will grow. Hindi naman tayo ang may-ari ng simbahan eh. It is not our church. It is the Lord's church. At sabi ng Biblia, ang Panginoon ang magpapalago. Di po ba sa 1 Corinthians chapter 3? Ang sabi niya doon, ang God will make the increase. Pero bago yung paglago, anong sabi? Paul planted. Apollos watered. But God gave the increase. Tandaan niyo po, ang Diyos ang magpapalago, pero tayo po ang magtatanim. Tayo ang magdidilig. Yan po yung evangelism and discipleship. At pag yan ay ginawa natin, then the Lord will continue to grow His church. It is the Lord's church, hindi sa atin. Ang maganda doon, tayo po ay nagiging kabahagi lamang. 2 Timothy chapter 2 verse 2, ano pong sabi ng Bible? Sige po, tignan ninyo. Sabi niya, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Commit thou to faithful men. Ibigay yan, ibahagi yan sa mga matatapat din. Bakit? Upang sila, ang sabi niya, that they also be able to teach others also. Yan yung sinasabi doon sa Matthew 28 in verse 20, 19 and 20. Go ye therefore, no? Teach all nations, make them my disciples, and then baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sabi ng Panginoon, ako isa sa inyo. Ako isa sa inyo. Kaya nga, ito yung panawagan sa bawat mananampalataya. Ilang taon na tayong Kristiyano, meron na ba tayong nadala sa Panginoon? Pwedeng meron tayong madala. Ang tanong, na-disciple na ba natin sila? See? Ilan na ba ang kagaya natin sa church ng Panginoon? Meron na po ba tayo na naturuan? Meron na ba tayong nabahaginan? Na-download na ba natin sa kanila? Yung buhay na meron tayo. Yung paglilingkod na meron tayo. Alam nyo, si Moses naging successful siya dahil bago siya namatay, may pumalit sa kanya. Sino yung pumalit kay Moses? Si Joshua. Nung mamatay si Joshua, sinong pumalit sa kanya? Wala. Bakit? He failed to make disciple. Wala siyang successor. Kaya nangyari sa Israel, naging matapat sila during the time of Joshua. Maganda yun eh. Mamaya makikita rin natin. Part of the story.
Pero isa sa failure ni Joshua, walang tumayo pagkatapos niya. Si Moses meron. Si Pablo meron. Di po ba? Kaya nga yung last convention, yung devotion namin doon, ang challenge is, sabi sa mga pastor, kayo mga pastor, sabi nung ating leader that time, huwag kayong mamamatay na wala kayong disciple, na wala kayong successor. Kaya biruan namin, huwag kang mamamatay na wala kang successor. Dahil pag hindi, magiging failure natin yan. So ito po yung challenge sa atin. That's why it is spiritual reproduction. The things that thou hast heard of me among many witnesses, the same, sabi niya, commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Kaya nga yung teaching ministry po natin, napakahalaga niyan. Dapat yan, hindi natin yan makakalimutan. Whether we like it or not, marami tayong mga mission, marami tayong mga Bible study, yun ay pagkakataong makapagturo po tayo. Mga kapatid, no? Hindi po trabaho ng mga pastor lamang ito. Ako, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, challenge pa rin, ano? Marami tayong tinuturuan. 4 ang Bible school na pinupuntahan natin, na tinuturuan natin, mga pastor pa. Siguro, personally, sa akin, at least merong fulfillment. Pero sa inyo, sa bawat isa. Diba? Mga pastor natin, kasama pa rin natin sila na nag-aaral. Dahil gusto natin sila, pagdating ng araw, makapagturo din. Kaya nga sabi ko sa mga estudyante natin, dapat darating ang araw, nagtuturo na kayo. O yung iba, medyo ayaw pa nila, hesitant pa sila. Pero at least, may 2 na tayong mga estudyanteng pastor na nagtuturo na rin ngayon. Ita-download natin. Hindi tayo dapat mahiya, hindi tayo dapat mapagod. Kaya nga mga kapatid, ito yung challenge. As I introduce to you, church members, bigyan natin ng pagkakataon ang sarili natin na makapag-aral at makapagturo pagdating ng araw. Ano ho? Kaya pinapauna ko na sa inyo, siguro naman, available po kayo Tuesday ng gabi. We will start that on July. Tatapusin ko po ang lesson na ito every Sunday. This is a series, a message, no, on discipleship. Una, spiritual reproduction. Ano po ba ibig sabihin nito? 3 bagay po ang isi-share ko sa inyo. Number 1, spiritual reproduction is about making disciples. Ibig sabihin, disipulo tayo ng Panginoon, dapat meron ding susunod sa ating disipulo ng Panginoon. If we claim that we are servants of God, disciple ng Panginoon, alagad ng Panginoon, dapat merong susunod na alagad ng Panginoon sa atin. Kung sino man, dapat merong susunod. Tingnan nyo ang John 15. Ano po ang challenge sa atin ng salita ng Panginoon in John chapter 15? Sabi ng Panginoon, I am the vine, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purges it, and that it may bring forth more fruit. You see, tayo po yung mga sanga, may pagkakataon, tinatabasan yan, tinatapyas yan, para ano? What's the purpose? Para muli siyang lumago at magbunga pa ng mas marami. Now, ye are clean through the word which I have spoken unto you. Then number 4, sabi niya, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abideth in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Wala kayong magagawa unless manatili kayo sa akin. So ang sanga, hindi naman makakapagbunga yan kung hiwalay yan sa puno. Walang sangang hiwalay sa puno ang mabubuhay at mananatiling nagbubunga. Sa halip, pag ang sanga ay nakahiwalay sa puno, malalanta. At kahit yan ay may bunga, ang bunga ay masisira. Bakit? Kasi hindi magpapatuloy ang kanyang buhay. Alam niyo po, ang buhay ng isang iglesia ng Panginoon, ang buhay ng isang katawan ng Panginoon ay makapag-reproduce siya. Di po ba? Anong kwenta ng isang bungang kahoy kung hindi siya nagbubunga? Look at that. Anong gagawin mo sa isang puno na hindi nagbubunga? Siguro, lilim lang.
Pero yung purpose na magbunga, kaya nga bungang kahoy, hindi nagbubunga. Di po ba? Oh. At least, yung bungang araw, bunga. Makikita mo. Paano ito? Bunga. Paano masasabing puno, bungang kahoy na puno, kung wala naman itong bunga? So usually, pag di nagbubunga, anong ginagawa? Pinuputol na lamang. Dahil wala naman siyang magiging pakinabang. Di po ba? Or, kapag ka hindi ito, yung papaya po namin, ang gandang tumubo, daming bunga. Bigla na lang nalanta. Nakatubo pa naman. Tapos biglang nalanta lahat, pati bunga, hindi na tumuloy. Buti pa yung isang maliit, nagtuloy, nag-survive siya, may 3 bunga. O hanggang ngayon, nandoon pa. Ito, ang ganda-ganda ng tubo. Ang dami niyang bunga. Pero biglang namatay. Hindi pa lumaki yung bunga. Hindi ko alam kung bakit. No? Nakatubo naman. Baka. Siguro. No? Pero hindi naman tagulan eh. Baka kulang ng tubig. Ngayon, sumobra ng tubig. No? Nalanta. Hindi niyo ba alam? Maraming Kristiyano minsan nalalanta. Natutuyot. At hindi nagbubunga. Bakit? Kasi nga, hindi siya nananatili sa Panginoon. Kaya ito po yung susi. Para nang sa gayon, tayo po ay makapagpatuloy. If we do not pass on our faith and the teachings of the Lord Jesus Christ from the Bible, we are one generation away from Christianity. And Christianity becomes non-existent. Kapag ang isang alagad ng Panginoon o anak ng Diyos ay hindi na po nagpapatuloy na gumagawa para sa Panginoon. Sabi ko nga po, mga kapatid, lilipas ang panahon, tatanda tayo, manghihina tayo. Sino ang susunod pagkatapos natin? Marahil sasabihin nyo, kayo pastor, trabaho nyo nga yan eh. Hindi po. Kami, gagawin namin yon, trabaho namin para sa Panginoon, gagawin namin, magre-reproduce kami, pagharap sa Panginoon, tatanggap kami ng gantimpala. Kayo, gusto nyo bang maging mga spectators lang? Ayaw nyo bang maging mga, mga awardees pagdating ng araw? That one day, when we face the Lord at the judgment seat of Christ, 2 Corinthians 5 verse 10, everyone must receive a reward according to what he has done. Wala tayong ginawa, wala tayong tatanggaping gantimpala. See? Kaya nga mga kapatid, no? Isa, dalawa, hanapin natin, tignan ninyo, sino ba yung tao na yon na pwede nating turuan? Na pwede nating mailapit sa Panginoon na maging kagaya natin. See? Again, hindi tayo makapabubunga kung hindi po yan lalago. Dahil ang manifestation ng isang puno o halaman na magbubunga ay dapat nag-grow siya. So you see, mag-start tayo doon sa spiritual na growth. Para nang sa gayon, makapag-reproduce siya. So our Christian faith is not meant to be practiced in private. Ang Kristiyanong pananampalataya, hindi po yan pang-pribado, kundi it is meant to be shared and given away. Christian faith is to be in public. Kailangan po yan, ibahagi. Yan po ay makita. Yan po ay masilayan ng iba. Mapatunayan natin sa kanila na tayo po, hindi lang tayo nabubuhay sa sarili natin para mag-survive. No. Remember, the plan of the Lord, the command of God is for us to become disciples. Makapag-reproduce po tayo. Dahil kung hindi, sino ang susunod? Kaya nga mga kapatid, ito yung unang bagay. Spiritual reproduction is about making disciples. So tanungin natin ang ating mga sarili, how many of us
are actively reproducing ourselves today. Tingnan ninyo. Nakapag-reproduce ka na ba? Hindi pa. Then kailan mo gagawin? Mamamatay ka na walang susunod sa'yo. Sino? See? Tanungin natin ang ating mga sarili. Discipleship is the number one priority of the church. You cannot give to others what you yourselves do not have. Lagi kong sinasabi yan. Hindi natin maibibigay yung wala sa atin. Hindi tayo makakapagturo kung hindi natin alam. Kaya nga para maituro natin, dapat malaman natin, pag-aralan natin. Spiritual reproduction is about making disciples. Pangalawa, spiritual reproduction begins in the family. Wala po tayong ibang pwedeng idisipulo kundi pamilya natin. Magsisimula dyan. Ano ho? Pwedeng ibang tao. Pero always remember, our primary ministry and responsibility is our family. Tama po ba? Di ba? Pagka ikaw ay naligtas, sino ang gusto mong susunod na maligtas? Ibang tao? Karamihan, ganon. Di po ba? Karamihan. Kapag naligtas tayo, nagwiwin tayo ng souls. But many times we forget, our family members also have souls. Kaya ngayon yung promise ng Acts 16:31 eh. Di ba si Philippian jailer nagtanong? Anong sabi ni Philippian jailer? Sabi niya, "Sirs, what must I do in order to be saved?" Ano ang dapat namin gawin? Ang dapat kong gawin para maligtas? Sabi niya, sumagot si Paul, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Hindi lang siya, "and thy house," including our household, including the members of our family. Ngayon, sino sa palagay ninyo ang magdadala sa kanila sa Panginoon? Ibang tao? Hindi po. Tayo rin. Lagi nating sinasabi yan. Kaya nga yung family, para sa atin, mahalaga po ito. They are our primary responsibility. Dahil sila ay may kaluluwa rin. Tandaan ninyo mga kapatid. Alam niyo, yun ang naging burden namin before. When we came, 1997, di ba? Oh, isang taon po yun, 1997 to 1998, interim pastor po ako dito. For 3 months. Pumupunta po ako dito, Friday ng gabi, Saturday, Sunday, tapos Wednesday, babalik ako. Wednesday ng gabi, uwi na naman ako. Stay na ako ng Friday dito hanggang Sunday. Monday, siyempre may work pa po ako doon. Ando doon pa si Sister Marcy, hindi ko pa kasama. For 1 year, ganun ang setup natin. But we have our Bible studies. And then 1998, Pastor, kailangan mag-full time ka na dito. Resign na ako doon. Punta na kami dito. Si Mac ay mag-grade 1 si Mac nung time na yon. Si Bless at saka si Dave, di pa pinapanganak. 1998 we stayed, pero hindi dito, doon. Kasi hindi naman kami tumira dito sa church natin, sa parsonage. Lalo na yung parsonage, nag-iba na rin. At that time, naging school na. Di po ba? Mga young people, madalas kayo dyan. No? So, ito yung gawain natin. So we stayed, and then we had our Bible studies. Nandiyan ang Parang, nandiyan ang Dam, nandiyan ang De La Paz. 3. Sina Eric. Wala pang malay nung panahon na yun. Sa De La Paz. Ngayon, engineer na. No? Kayo, yung iba sa inyo, hindi pa pinapanganak. Kayong mga young people, nandito na kami. We have our burden. Every time and then, umiiyak kami kasi yung family namin, iniwan namin eh. Backslider pa yung mga kapatid ko, hindi pa pastor yung kapatid ko. No? Pinagpala sila materially, pero wala, malayo sila sa Panginoon. So every time and then we pray. And then ni-reach out din namin sila kahit na nandito na kami. Hanggang sa yung kapatid ko na bago magpastor, siyempre nawala sa Panginoon. Binagsak siya ng Panginoon. Salamat sa Diyos, ginamit niya Trinity. Kung natatandaan nyo, si Pastor Ernie nag-stay dito for 2 years. Nagturo siya sa school. Elementary Education Board passer yun eh. Ayaw lang magtrabaho. Pero nung ibinagsak na siya ng Panginoon, kasi nga puro bisyo, napunta dito for 2 years.
At then, nagkaroon ng realization. Sabi niya, Kuya, uwi na ako. Stay na kami doon. They started their business and then nagpatuloy na sa Panginoon hanggang naging pastor na siya. So, wala na kami problema with my family. Sabi ni Cesar Marcy, yun namang pamilya ko. Kaya ngayon, yung ating mission ngayon doon sa Kalapan. Yung nanay niya, yung kapatid niya, pamangkin niya, makapitbahay nila doon, matatanda. Kasi, responsibilidad natin sila. Hindi ba, mga kapatid? Kaya nga, yung prayer, mahalaga yan. Pero kikilos po tayo. Kung paano kayo po ang nakakaalam. May pagkakataon, minsan, nauhuli po tayo. Dahil sakalang natin sila marireach out pag mamamatay na. Minsan, pag naghihingalo na patatawag nyo kami, kahirap kayang mag-witness ng naghihingalo. Bubulungan mo sa tenga, hindi mo alam kung naririnig ka niya o hindi. Pagka malakas, ayaw nyo ipag-Bible study. Dapat habang kaya pa niya. Habang may pagkakataon pa, tayo na po ang gumawa ng paraan. Amen? Kasi yun po yung panawagan ng Diyos. Discipleship is a primary function of every church leader in the family. Now, the challenge is Joshua 24, from verses 14 to 16. Ano sabi sa Bible? Now therefore, fear the Lord. Serve Him in sincerity and in truth. Ito yung challenge Matakot ka sa Panginoon, paglingkuran mo siya ng may katapatan, ng may katotohanan. Put away the gods which your father served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Bakit? Put away the other gods. Put away the gods which your father served. Kasi sila yung mga yan ng hadlang. Nung umalis sila sa Egypt, dala-dala nila yan. Hindi nyo ba alam, sa buhay ng Kristiyano, minsan may mga strongholds tayo? May mga strongholds na dapat ito yung binibitawan. Ito yung iniiwanan na. Tama po ba? Ano pa yung mga strongholds? Minsan may mga bisyo pa yung iba. Minsan mayroon pang mga bagay na hindi nila matanggal, mabitawan. Kaya nga yung puno, tinatapyas yun Pinupurge. Bakit? Para matanggal, minsan pagka-purge niya, pangit. Pero pag nagsimula na siyang mag-grow, gumaganda. Di po ba? May pagkakataon sa buhay natin, merong tinatanggal, may tinatapyas ang Diyos. Minsan, ito yung mga humahawak sa atin na hindi natin mabitawan kung ano yan. Kaya hindi tayo nakakapaglingkod na meron pong katagumpayan sa Panginoon. Because of these things. Ano ang challenge niya? Put away them. Alisin nyo yan. Then serve ye the Lord. Verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, look at this. Choose you this day whom you will serve. You see, the challenge. Hindi naman sa pilitan ito Pero anong sabi niya? Mamili kayo ngayon. Sino paglilingkuran ninyo? Whether the gods which your father served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whom land you dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house. Kaya nga mga kapatid, alam nyo tayo, especially tayong mga tatay, Alam niyo, pag ang tatay ang nakakilala sa Panginoon, madali yan Kesa tatay ang mahuli. Oo, totoo po. Tingnan ninyo pag ang anak ang nauna, invite niya si tatay, ang hirap Pero pag si tatay ang nauna, nakakilala ka sa Panginoon, madali lang. Anak, halika, sumama ka. Ayaw ko, wala kang baon. Mapupersa mo di ba? Pero kasi iba pag tayo. And it is our responsibility. Tayo po yung inilalagay, lalo na tayo mga magulang, mga kapatid. Tayo po yung inilagay ng Panginoon yan. And we have this function, this responsibility. Kaya ngayon ang challenge ni Joshua. Verse 16, and the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord. Wow, praise the Lord. No, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. So nakita niyo yung challenge? Ano ang respond ng mga tao? Susunod kami. Susunod kami.
maglilingkod kami. Yun yung napakagandang response ng isang tao, ng isang puso, ng isang Kristiyano. Yung pag sinabi sa kanya, susunod kami sapagkat ito'y kalooban ng Diyos. So, in taking a definite stand for the Lord, you see, Joshua displayed his spiritual leadership, especially doon sa kanyang family. Because Joshua had made a commitment to God. He made this commitment to God. He was determined to set an example of living by that decision, regardless of what others decided. Kaya nga nung sabi niya, choose you this day. Mamili kayo sa araw na to kung sino ang paglilingkuran ninyo. O ngayon, mga kapatid, ito rin ang challenge sa atin. Mamili tayo. Sino ba ang uunahin natin na paglingkuran? Ang Diyos, ang sarili natin, o ang ibang tao? Pero sana lagi nauuna ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The way we live shows others the strength of our commitment to serving God. Nasa atin po yan. Paano sila maglilingkod kung tayo hindi nga? Paano sila gagawa kung tayo mismo hindi nga gumagawa? So, magsaset tayo ng halimbawa sa kanila. Especially sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga yan yung lagi natin sinasabi, no? Kasi nga, gusto natin, kung meron tayong pagpapala, ang gusto nating unang makinabang, mahal natin sa buhay. Kaligtasan, sino ang gusto nating makaranas? Una sa lahat, mahal natin sa buhay. At pagkatapos nun, eto na. May pagkakataon, ito yung masakit. We go on reaching other people and fail to reach out our own people, our family. Hindi po ba? Kaya nga makita niyo, pagdating ng time, pag medyo mamamatay na sila, pag medyo may karamdaman na sila yung parang nagmamadali tayo, nagraras tayo, baka mamatay, pupunta sa impyerno. Dapat sila yung uunahin natin. Habang may pagkakataon. Kasi pag sa ibang bagay, madadala natin sila, di po ba? Tara, punta tayo ng beach. Madali lang yan. Akong sagot. Tara, punta tayo sa church. Wala kaming pera. Sagot kita. O, di ba? Bakit pag sa ibang lugar, kaya mong sagutin? Bakit sa church hindi? O, see? Tama ba? Nangyayari po ba? O, tingnan nyo, mag-outing tayo, maraming sasama. Pero bakit pag sa church, kokonti? Pati nga yung hindi nag-church, lumadating eh. Tapos pag di mo na-imbita, magagalit pa. Pastor, di mo man lang kami sinabihan, may outing pala. Every Sunday ina-announce eh. Hindi ko kasi alam. Absent ka eh. Tapos pag di ka na-imbita, magagalit ka pa. Tama ba? O, pasensya na kayo. Yan ang totoo eh. Pero, dapat sa Panginoon unahan. Nakita niyo yung picture doon sa sa Facebook yan, marami, no? Nakita niyo yon sa mga Facebook? Yung sabi niya, church service. Wala. Church outing. Nakasabit pa. Kahit sabit na lang. Punong-puno. Nakasabit na yung iba. Makasama lang. O sa Facebook yon, di ba? Meron ba? Huwag natin gagawin sa Panginoon sa church, mga kapatid. Salamat sa Diyos, kahit umuulan, bumabagyo, nariyan kayo. Amen. Kanina nga, naghihintay na nga kami, hindi na nga kami magsa-Sunday school. Sabi ko kay Michael, umpisahan mo na. Kaya pagdilat ng mata namin, uy, praise the Lord, nandiyan kayo. Kala namin wala na kayo. Kasi this is our commitment eh. Tama po ba? Bakit sa ibang bagay kaya nating mag-commit? Bakit pag sa Panginoon kumikitid? Dapat committed sa Panginoon. Masigit.
Spiritual reproduction begins in the family. Last, spiritual reproduction is a priority. Gawin nating priority ito. Kahit na may trabaho tayo, may hanap buhay tayo, meron tayo, busy tayo, hindi ho masama yan. Magpaka-busy tayo, pero sana huwag sa Panginoon. Huwag tayo makakalimot sa Panginoon. Dahil tandaan ninyo, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ang mga pagpapala na meron tayo, saan ba nanggagaling? Yun ang huwag nating kakalimutan. Yung lakas na meron tayo, yung talino na meron tayo, nagagamit natin sa trabaho natin, pinagpapala tayo sa trabaho natin, lahat ng yan, galing yan sa Diyos. It is all because of the Lord. Yun ang masakit. Sa kabila ng marami tayong nararanasan, kalakasan, pagpapala, wala tayong karamdaman, lahat yan ay galing sa Diyos. But many times, we forgot the one who supplied those things for us. Ito yung masakit na katotohanan, mga kapatid. Ito yung masakit na katotohanan. The truth hurts. The truth hurts. But if you know how to accept the truth, it will not hurt you. It will not, hindi ka niya sasaktan. Dahil alam mong ito yung totoo eh. Tama po ba? Oo, ay, sabihin ko sa inyo, kahit sa amin, kahit sa atin, tayong lahat, salita ng Diyos to eh. Ay may pagkakataon na nakakalimot talaga tayo. May pagkakataon na minsan ang katawan natin parang gusto niya, yung bang tinatamad, ganon? Opo. Ito yung madalas na tanong nga sa akin eh, Pastor, hindi ka ba napapagod? O sabi ko, napapagod ako. Hindi naman ako robot. Hindi rin naman ako Diyos. Kasi minsan may mga Bible school pa tayo, may mga Bible study tayo, may mag-apong ka na dito, maraming gawain. Nakakapagod talaga. Sino bang hindi mapapagod? Eh, kailan ba napunta tayo bundok? Ha? Friday. O, malakas pala ulan nun. Buti hindi tayo nabutan. Sa daan na lang. Pero alam niyo, makita niyo mga kapatid, nakakatuwa lang kasi nagiging kabahagi ka. Yung simpleng buhay na meron sila, no? Oo po. Masaya na sila sa maliit na bagay. Tayo dito, dami na nga, hindi pa masaya eh. Oo, sila. Kaya kami, Pastor, anong ipiprepare namin? Ay, wag na po kayong mag-prepare. Basta wag nyo lang kakalimutan yung gabi na merong jug at asukal. Paborito namin dito yan. Wala kaming ganyan dito. O, di prepare sila, di ba? O, kami naman, prepare. O, dala tayo ng pagkain. Siyempre, wala naman silang ihahanda para sa amin. No? Kaya dala kami. Meron kami ng inihaw na bango saka tilapia, na merong talong, kamatis, okra. Nakakalaway naman. Nakalimutan lang namin magdala ng sili. Abuti hindi kami nakapagdala ng sili kasi pag meron talagang wala, makukulangin yung pagkain. No? Tapos nung pauwi na kami, sayang, hindi nyo lang inabutan, isang sakong mangga. Yung apple mango natin na matamis. Kaya lang masisira po kasi pagka hinaabol ngayon eh. Kaya inubos na namin. Pasensya na kayo. No? Sa kabila ng lahat, pero alam niyo mga kapatid, masaya sila. Gusto naming ipaabot sa inyong lahat na naging kabahagi. Maliit na bagay sa kanila ang isang maliit na bag na merong notebook at lapis at ballpen. Sa atin, maliit na bagay sa kanila, malaking bagay po yun. Although 120 pieces lang po yun na ibigay natin. Maaring kulang pa, pero yun lang po ang kinaya. Salamat sa Diyos. Meron tayong 16 na mga estudyante na mag-aaral po dito. I-adapt natin sila. Next Sunday po, ipipresent namin sila sa inyo dahil mag-church na po sila dito.
So once a month lang sila uuwi sa bundok. Hindi sila uuwi palagi. Baka daw di na bumalik. Kaya isang buwan sila mag-i-stay. Sa 3 linggo, teacher sila. Pwede daw silang sumali sa choir. Magagaling kumanta yan. Anak ng pastor, apo ng pastor, membro yan ng mga churches natin sa upland. No? So ang tawag sa kanila doon sa lugar, upland. Sa Baguio, highland. No? Sa atin, bundok lang yun. Eh, parang masyado naman kasi bundok ni upland. Parang mas maganda naman pakinggan sa upland. Kaya 5 churches po yun na na-reach out natin ng mga kabataan. No? So yung 16, meron na tayong 10 na mga medyo malalaki kasi yung bag na yun eh. So dadagdagan pa natin ng 6 yun. May nagpadala sa akin kanina, bibigay ko na lang, no? Na pera para bibili pa tayo ng 6 para doon sa 6. At mag-stay sila dito for 1 year. Tingnan natin kung makakasurvive sila. At kung paano na tayo makakapag-extend sa kanila. Ang ano namin, ang challenge namin, mga kapatid, ito part ito eh. Kung meron kayong produkto, dalhin nyo dito, bibilhin namin. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, bibilhin ninyo yan. Masarap ang saging nila compare sa saging natin dito. Yung saban nila. Dito, ilang araw lang, pag nahinog, bulok na yan. Yung kanila, bulok na yung labas, ang loob, hindi pa. Iba yung galing sa bundok eh. Yan lang naman ang produkto nila. Gabi, saging, ano pa ba? Ube, papaya, yung mga yan. Kaya kung ano yung kaya nilang dali, kamuting kahoy, hindi naman dutong, kamuting dutong. Dadalhin dito, bibilhin natin, makatulong tayo sa kanila. At kung sakali mang wala silang madadala, pwede pa rin tayong tumulong sa kanila. Kasi gusto natin, mga kapatid, alam niyo they were already deprived for some reasons. Pero ito, pag tinatanong, ito yung naging burden natin eh. Ayun mga kabataan, tatanungin sila, saan ka nag-graduate? Saan ka nag-aral? Dito, sa ganito. Siyempre, bundok yun, no? Upland doon. Tapos sasabihin ng mga doon sa School of Nowhere. Meron na makakasakit ng damdamin naman. Marinig, sapukin ko yun eh. School of Nowhere, porke ba sila mga indigenous people? School of Nowhere, kaya yun, nagkaroon tayo. Sabi ko nga, sige, gusto niyo mag-aral na hindi School of Nowhere, doon sa Trinity. Kala ko 2, 3, 16. Kala ko grade 7 saka grade 11. May grade 8, grade 9, grade 10, grade 12 pala. Yung grade 12, 3 yun, mag-graduate. Pagka-graduate nila, gusto mag-kuleyo, andyan ang TSO. Kaya bahala ka, Sister Lay, gagago ka sa kanila. No? So, ito yung responsibilidad. Alam nyo, sa gayong bagay, ang challenge nga namin, simple nga lang eh. Pag kayo nag-graduate, kasi maraming teacher, si Sister Sen, tinanong niya isa-isa, ninong mo rin teacher, Kenny? Taasan ng kamay, no? O sige, pag nag-graduate kayo, turo kayo sa Trinity. Tapos extension tayo doon na kayo magturo. Di ba? Makakalating ang Trinity doon. Tapos sila yung magtuturo. Di ba? Parang nag-boost ng moral sa mga taong ito. Sa kabila ng lahat, yung parang walang pag-asa, nagkaroon. Di po ba? So natuwa sila. Talagang lumiwanag ang kanilang mga mukha. Bagamat dumilim ng konti sa atin. Pero kagalakan po yun. Dahil makakapag-minister po tayo. Isang araw, haharap tayo sa Diyos eh. Yung pag-asang maipapaabot natin sa kanila through the church, o sinong makakagawa niyan? Na-challenge din kami. Ginagawa na natin, pero may ginagawa. Ang Wesleyan University po, magpapagraduate na po sila niyan ng doktor na AITA. Di ba? Malay nyo, kung hindi pa darating ang Panginoon, isa sa kanila meron na tayo nag-graduate na isa. At least, isa pa lang.
May 4 pa nga sana na pandemic lang. But you see, ito yung, pag nakikita mo kagalakan yan, mga kapatid, di po ba? Extend natin ito. A believer must disciple one's own family. That's the first thing. Then a believer must disciple other church members. That's the second. And a believer must disciple others. That's the last thing. So from the family to the church members and to the other people. Why? To develop more leaders who will also make disciples. Tama po. Kaya sabi namin, huwag kayong mag-alala dyan, mga pastor. Dahil yung mga anak, apo ninyo, mga membro ninyo, hindi mawawala. Dahil may church din tayo dito. Meron tayong campus ministry. Then pwede silang maging kabahagi. No? So dahil marami naman sila, 16. O kaya pag may program tayo, namin, mag-special number kayo. Katutubo. Tama? Yung nag-iisa, nag-special number, hindi siya nahiya, 16 pa. Magagaling daw kumanta yung mga iba doon mas magagaling sa inyo. Di, gagaling kayo pagka nasamahan pa nila kayo. Di ba? Kasi eto yun. They can still use their talents for the Lord. As I close, ito yung nakakalungkot. Di ba nag-challenge si Joshua sa mga Israelites? At the end of Israelites' life, ito yung masakit. When Joshua died, they did not keep that promise. Di ba yung promise nila, sabi, maglilingkod kami, we will follow. Yung sa 24, tingnan nyo sa Judges 2 and 3. Pakipost mo nga. Judges chapter 2, verses 2 and 3. Then mag-e-end tayo dito. Anong sabi niya dyan? Judges 2, verse 2. And ye shall make no league with the inhabitants of this land. Ye shall throw their own altars, down their altars. But, ito yung but, yan yung masakit. But, ye have not obeyed my voice. Why have ye done this? Verse 3. Wherefore I also said, I will not drive them out from before you. See? But they shall be as thorns in your sides, and their gods shall be a snare unto you. Ayan, natuloy ang parusa. Dahil hindi kayo nakinig, yung promise ninyo, hindi nyo ginawa, sabi ng Panginoon, babalik ko sa inyo yan. Hindi ko tatanggalin yung mga kaaway sa inyo. Pero di ba ang promise ng Panginoon, ang covenant ng Panginoon sa kanila, kukubkubin nila yung lupain dahil para sa kanila yon. Papatayin nila lahat yung mga nandidiyan. Pero sabi ng Panginoon, dahil hindi kayo nakinig, hindi kayo sumunod, hahayaan ko sila sa inyo at magiging mga tinik sila sa inyo. Dapat sana hindi. Kaya lang dahil matigas ang kanilang mga ulo, so what happened? Pinahintulot ng Panginoon na manatili doon ang mga kaaway niyon. Para ano? Para turuan sila. Ganun naman ang Diyos Ganun naman ang Panginoon Para turuan tayo. So as I conclude, tandaan niyo mga kapatid, talk is cheap. We can say we will follow God, but living like we mean, it is much more important. Hindi lang yan sinasabi. Kaya pag sinabi natin, yes, dapat gagawin natin. Amen po ba? Kung sasabihin yung makikibahagi kayo sa discipleship class natin, gawin natin. Kaya yung iba ayaw mag-commit Kasi ayaw nilang gawin. Yung iba sasabihin, susubukan ko. Tingnan natin. Hindi para sa atin ito. Para sa Panginoon. Pero ang balik maganda para sa atin. So, what we need to do is to look back. Review. Look back to the promises you made to the Lord earlier sa buhay natin. Di ba may mga pangako tayo? Lord, ito yung gagawin ko. Lord, ganito, ganito. Tanong, nagagawa ba natin? Yung challenge na yun, yung pangako na yun. So, you try to
reminisce. I-ano natin, balikan natin. Let us look back. Let us examine ourselves. Baka meron tayong ipinangako sa Panginoon noon na nakalimutan na natin, na hindi na natin ginagawa. At kung wala, gusto mong mangako ngayon, then do it. Are you keeping them with the fresh enthusiasm you had then? Yung dati? Then review the commitments you have made to God. Then renew your promise to keep them. Ito po yung challenge sa atin ngayon, kagaya ni Joshua. No? Kagaya ng mga Israelites na nangako. Kaya lang nag-fail sila. Ngayon, mga kapatid, actually sa Old Testament, sabi ng Bible, do not vow a vow. Kasi pag nag-vow ka, nag-promise ka, dapat gagawin mo yon. Dahil pag di mo yon ginawa, babalikan ka ng Diyos. Now, the challenge is simply sa atin ngayon. Ano yung gusto nating gawin para sa Panginoon? Gusto ba nating maging bahagi tayo sa gawain ng Diyos? Spiritual reproduction. Gusto mo bang i-reproduce ang sarili mo? Maaring yung taong yan, nasa pamilya mo, nasa pamilya natin. Nandito sa church natin. Or maaring nasa ibang lugar, sa mission natin. O maaring katrabaho natin. Maaring nandiyan sila sa workplaces na yan, kung saan tayo. Maaring araw-araw natin kasama yon, hindi lang natin napapansin. Maaring kaibigan natin. Kung sino man, mga kapatid, gaya ng sabi ko, before na mag-start tayo sa ating panibagong gawain na ito, tingnan natin. Mag-isip na tayo. Na-challenge ko na rin dati ito eh. No? Kayo, mga WMU, sa darating na Sabado, meron kayong woto. Win one, teach one. That's discipleship. No? Mag-win ka ng isa, dalhin mo sa Panginoon. Yung isa mag-win sa Panginoon. That's multiplication. Isa, dalawa, tatlo. Hindi kailangan 12. Isa, mapipressure kayo. Pero ang tanong, meron ba? Meron ba? Ay kadaming tao. Pwedeng family natin, sipin nyo, sino sa kanila? Pwedeng ka-church member natin. Oh? Mga nakakalimot, pwede nating disipuluhin. O pwedeng sa mission natin. Pwedeng sa ibang lugar. Pwedeng sa trabaho natin. Pwede po kahit saan. So ngayon pa lang, magsimula na po tayo, ipanalangin natin yung taong yan, yung kaluluwa na yan na gusto nating dalhin sa Panginoon. At ipapollow up natin, we will continue doing this. 12 lesson po ito. We have 12 lessons. Nandito na po, sa file ko yan. At yan po yung ating pag-aaralan. Discipleship ng children, discipleship ng mga women, discipleship ng mga men, nandiyan yan. Ng church, andi dito lahat. Sisimulan natin paano natin ito pag-aaralan in 12 lessons. At pag natapos natin ito, may certificate po tayo. Magagraduate po tayo as disciple of the Lord Jesus Christ. Ano po? Certificate lang. Walang pera. Wala tayo eh. Nasa Panginoon pa. No? So, maraming bagay, maraming ipoprovide ang Panginoon, marami tayong pangangailangan, pero hindi kailanman ang Diyos magkukulang. Amen? As I close, sabi ng pastor sa isang congregation, we have good news and bad news. The bad news is that, sabi niya, yung sa kanila kasi, the roof needs repairing. O yung bubong nila kailangan din ma-repair. The good news is, we have the money to pay for it. O, palakpakan sila. And the other bad news is, the money is still in your pockets. Kung kailan lalabas, bahala kayo, sabi niya. But don't you know, ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakabait. Ang Diyos ay napaka-generous. Amen? Kaya nga meron tayo nito eh. Pero hindi nyo ba alam ang maganda doon? Pinadaloy ni Lord yung blessing sa atin. Amen? Kasi meron tayong memorials dito. Maaring hindi pa ito tapos. Pero ang Diyos sa tapusin niyan through us. Amen? Patuloy lang. Kakalungkot lang kasi merong mga nakakalimot eh.
Minsan kasi nakakalungkot, may mga Kristiyanong occasional eh. Dapat regular. Dapat tuloy-tuloy. Dapat faithful tayo. Hindi yung pag may birthday lang o pag meron lang okasyon, anniversary lang. May member na pang anniversary lang kasi, no? Sana every Sunday. Kayong wala, sana darating kayo. Kayong nandito, okay, wag mawawala. Ang nangyayari kasi, yung nandito ngayon, wala susunod. Yung wala ngayon, sila darating. Hindi tuloy tayo magkasabay-sabay lahat. Pero tingnan ninyo, basihan ninyo lahat ng mga pangalan, kung tutusin, hindi tayo magkakasya dito. Kung present lang lahat. Kaya yung pong mga wala, kung sakali po makakapanood kayo, huwag po kayong mawawala sa susunod. No? At kung kayong mga narito, huwag naman kayong mawawala. Although yung iba hindi naman nawawala. Nagwawala. Ibang usapan po. No? Kaya ngayong umaga mga kapatid, ito yung challenge natin. I will continue this for 3 weeks. 3 Sundays, 1 ngayon. So before na magkaroon tayo ng another month sa July, mag-start na po tayo. Sinabi ko na kay Pastor Marv, every Tuesday po yan. No? Once a week, meron tayong discipleship class. Hindi nyo na kailangan mag-enroll. Ang kailangan nyo lang mag-attend. At pag natapos nyo ito, meron po tayong diploma or certificate po dito. Bilang mga totoong disciple ng Panginoon. Amen? Sige, tayo mga kapatid, at tayo manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito. We want to say thank you, Lord, dahil napakabuti niyo sa buhay namin. Hindi kayo nagkulang at hindi nagkukulang. Bagamat kami po ang nagkukulang, Panginoon. Hindi kayo nagkamali at hindi magkakamali. Bagamat kami po ang nagkakamali. Panginoon, hindi kailanman kayo magkakasala. Kami po ang nakakagawa ng mga bagay na iyon. Kaya nga naman sa umagang ito, Diyos, we acknowledge lahat ng bagay. Mga hindi po karapat-dapat sa buhay namin, alisin niyo po. Sa mga pagkukulang, punuan po ninyo. Sa pagkakamali, ituwid niyo kami. Sa pagkakasala, patawarin niyo po kami. In all our commitments, give us the strength, O Lord, and the faithfulness na magampanan namin ito. Inilalapit namin sa inyo, Ama, ang aming pong mga kanya-kanyang pamilya. Marami pa pong kaluluwa ang dapat naming abutin. Panginoon, kayo po ang magbukas ng mga pintuan for us to reach them, O Lord, at that we may bring them, Lord, sa inyo pong paanan. That we may disciple them, our family, our churchmates, our friends, other people around us, in our community, in our workplaces. Panginoon, sa inyo namin lahat ito ay pinagkakatiwala. Kayo po ang mag-touch ng aming puso at kaisipan and put the burdens on our shoulders. Upang, Panginoon, makita namin, marami pa palang kailangan gawin, marami pa palang kaluluwa na dapat abutin. Kaya nga, Ama, turuan niyo kaming maging matapat at huwag pong makalimot. At sa paanong paraan, alam namin, ang pangako ninyo, lagi nyo kaming sasamahan. Once again, Lord, we praise and thank you. And we bring you back all the glory and praises. Pangunahan nyo at pagpalain kami sa buong araw na ito at sa mga darating pa. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po, tayo makakaupo. And let us continue. Salamat po, Pastor, sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon na tunay po na nagiging pagpapala hamon sa buhay ng bawat isa. Na patuloy po tayo magpapatuloy at magpapagamit sa ating Panginoon.